Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ako'y kinakabahan, natatakot, nasasabik. Halo-halong damdamin ang bumabalot sa akin. Abala ako sa aking mga iniisip nang bigla kong maramdaman ang bigat na marahang dumampi sa aking ulo. Nandoon ang aking napakagwapong asawa, nakapatong ang kanyang baba sa aking ulo. Napakaganda mo. Kahanga-hanga, kamangha-mangha, tila makalangit. At marami pang salitang hindi ko na mahanap sa ngayon. Noong araw ng ating kasal, mahina at paos niyang bulong. Ikaw rin, napakakisig mo, sagot ko, ibinababa ang aking tingin upang itago ang pamumula ng aking mukha. Maya, tawag niya. Ano yon, tugon ko, hindi pa rin tumitingin. Masaya ka ba? Tanong niya. Itinaas ko ang aking ulo at tumayo. Hinawakan ko ang kanyang mukha sa pagitan ng aking mga palad. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Maraming salamat sa pagtupad sa lahat ng aking mga pangarap, nakangiti kong sabi, may mga luha ng saya sa aking mga mata. Umiti siya at hinalikan ang aking noo. Ikaw ang pangarap na hindi ko man lang alam na pinapangarap ko. Napakalaking biyaya na ikaw ay muli kong maging asawa. Ngayon, dahil na sa tunay na pag-ibig, sabi niya habang inaabot ang aking kamay. Hinayaan kong hawakan niya iyon. Ipinulupot niya ang kanyang kamay sa akin. Napakalaki at napakainit ng kanyang palad. Nakaramdam ako ng kakaibang kiliti sa aking batok. Nakatingin pa rin siya sa akin, nakangiti at hindi ko alam ang aking sasabihin. Muli siyang tumingin sa aking mga labi at sa aking mga mata. Maaari ba? Tanong niya at naunawaan ko ang ibig niyang sabihin. Tumango ako. Marahan niyang hinawakan ang aking mukha, itinapat ang aking tingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang idampi ang kanyang mga labi sa akin. Napasinghap ako na para bang iyon ang aking unang halik. Lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Inilapit niya ako, hinawakan ang aking ulo at marahang hinaplos ang aking buhok. Nagtagpo ang aming mga labi sa mas malalim na paraan. Isang damdaming hindi ko pa naranasan kailanman. Unti-unti akong tumugon sa kanya. Ang bawat galaw ay tila nag-aalab sa aking pakiramdam. Napakagaan ngunit napakalalim. Napabuntong hininga ako at naramdaman kong buhat niya ako. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Pumikit ako nang maramdaman ko ang lambot ng higaan. Muli niya akong hinalikan. Punang pagnanasa ngunit may pag-iingat. Lumipat ang kanyang mga halik sa aking panga, sa aking tainga. Napakaganda mo, bulong niya. Hinihingal ako habang nakatingin siya sa akin, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Huwag kang kabahan, Maya. Gagawin lamang natin ito kapag handa ka na. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal, sabi niya. Komportable ako sa'yo, mahina kong sagot. Sigurado ka ba? Muli niyang tanong. Tumango ako. At doon, tila nawalan siya ng pagpipigil. Marahan niyang hinalikan ang aking lieg. Ang bawat haplos niya ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking katawan. Unti-unti, nawala ang aking pagkamahiyain at napalitan ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumalaw, may paggalang at pag-iingat, na para bang ako'y isang napakahalagang bagay. Ang bawat pagdampi ay tila isang pangako ng pagmamahal. Maaari ba? Muli niyang tanong sa bawat hakbang. Tumango ako, nagtitiwala sa kanya. Unti-unti niyang inalis ang pagitan naming hadlang. Hindi may pagmamadali, kundi may pag-iingat at paggalang. Naramdaman ko ang aking sariling pag-aalinlangan at hiya. Ngunit agad niya akong pinakalma. Huwag kang mahihiya. Ako lamang ito. Ikaw ay minamahal, bulong niya. Unti-unti naglaho ang aking mga pangamba. Ang bawat halik, bawat haplos, ay tila nagbubukas ng bagong mundo ng damdamin. Isang mundong hindi ko pa nararanasan. Ako'y napapikit, nalulunod sa init ng kanyang pagmamahal. Nang maramdaman ko ang kanyang paglapit ng higit pa, napayakap ako sa kanya. May halong takot at pananabik.
Sandali, nasabi ko. Ano ang nangyari? Hihinto ba tayo? Agad niyang tanong. Hindi pa ako nakaranas nito, amin ko. Umiti siya at marahang hinaplos ang aking mukha. Ako ang una at huli mo. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, sabi niya. Sa kanyang pag-aalaga at pag-unawa, unti-unti akong kumalma. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang pagsasanib ng tiwala, pag-ibig at pagtanggap. May bahagyang kirot sa simula, ngunit agad itong napalitan ng kakaibang ligaya. Isang damdaming unti-unting lumalalim sa bawat sandali. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako nakasagot, ngunit ang aking mga kilos ay sapat na. Nagtagpo muli ang aming mga labi at ang aming mga galaw ay nagkaisa. Tila isang tahimik na awit ng pag-ibig. Hanggang sa tuluyan kaming mapagod, kapwa nakangiti at payapa. Makalipas ang ilang sandali, marahan niya akong inalagaan, tiniyak ang aking kaginhawahan. Muli siyang humiga sa tabi ko, niyakap ako ng mahigpit. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Mahal na mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, tugon ko, sabay siksik sa kanyang yakap. Magpahinga ka na, bulong niya. At sa kanyang mga bisig, ako'y nakatulog. Payapa at buo. Sa gabing iyon, hindi lamang mga katawan ang nagtagpo, kundi dalawang pusong lubos na nagtitiwala at nagmamahalan. Kumurap ang aking mga mata ng ilang sandali bago tuluyang nasanay sa liwanag. Ngunit tila tumatanggi ang aking katawan na gumalaw. Matapos ang ilang sandaling paghimok sa sarili na bumangon na, iminulat ko ang aking mga mata. At sinalubong ako ng pinakamagandang tanawin sa aking buhay. Si Xavier. Mahimbing siyang natutulog, mahigpit akong yakap. Parang ayaw akong pakawalan kahit sa kanyang panaginip. Bigla akong binalikan ng alaala ng nagdaang gabi. Uminit ang aking mga pisngi sa pag-alala sa mga sandaling iyon. Mga sandaling tila hindi ka panipaniwala. Iyon ay isang ganap na ligaya. Kahit bago pa man ang kanyang paglapit, dama ko na ang kakaibang pintig sa aking buong pagkatao. Isang pananabik na higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Isang pagnanais na magtagpo hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Matagal ko nang pinangarap na maibahagi ang aking sarili sa taong tunay kong mamahalin. At sa gabing iyon, natupad iyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, ito ay isang ugnayang malalim, umaabot hanggang sa mga pangarap at mithiin. At masasabi ko, siya ang lahat. Parang isang kakaibang hiwaga. Isang dampi lamang niya at ako'y agad na naaakit sa kanyang presensya. Ang pamumula ng iyong mga pisngi ay nagsasabing ako ang iyong iniisip, bulong niya, kasabay ng marahang haplos sa aking lieg. Napasinghap ako nang makita kong gising na siya. Ano man ang nais mong mangyari, susundin natin. At wala akong balak pigilan iyon, dagdag niya habang marahang humahalik sa aking lieg. Lalong uminit ang aking mukha. Dahil sa hiya, isinubsob ko ang aking ulo sa kanyang dibdib at niyakap siya ng mahigpit. Umalingaw-ngaw ang kanyang marahang tawa. Isang tunog na tila nagsasabing maganda ang simula ng araw. Magandang umaga, bulong niya habang hinahalikan ang aking noo. Magandang umaga rin, mahina kong tugon, muling sumiksik sa kanyang yakap. Bagamat nais kong manatili sa ganitong kalapit sa iyo, may mahahalagang bagay tayong dapat gawin ngayon, sabi niya. Tumango ako at dahan-dahang bumangon. Sa sandaling iyon, napansin kong nakatingin siya sa akin. Nang mapagtanto kong wala akong suot, agad kong hinila ang kumot upang takpan ang aking sarili. Napatawa siya. Alam mo namang wala nang dapat ipagtaka, biro niya. Iba iyon. Umaga na ngayon, sagot ko, namumula. Mas lalo tuloy kitang minamahal, sabi niya habang marahang pinipisil ang aking pisngi. Tumigil ka na nga, sagot ko, kunwaring nairita. Maghintay ka rito. Ihahanda kita ng mainit na paligo para makapagpahinga ka, sabi niya. Pagbalik niya, buhat niya ako kasama ang kumot at dinala sa banyo. Magpahinga ka muna rito, sabi niya. Ang mainit na tubig ay nakatulong upang mawala ang pagod sa aking katawan. Napangiti ako habang inaalala ang mga nagdaang sandali. Paglabas ko, nakita ko siyang malapit sa akin. Marahan niya akong niyakap mula sa likuran. Okay ka na ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Oo, ayos lang ako, sagot ko. Mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, tugon ko.
Pagkatapos magbihis, binigyan niya ako ng formal na kasuotan at pinababa. Nadatnan ko siyang naghihintay. Maayos ang pananamit, kahanga-hanga ang tindig. Napakaganda mo, sabi niya. Salamat, sagot ko, nahihiya. Makinig ka, Maya, seryoso niyang sabi. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa isang pagpupulong sa mga mamamahayag. Isang paraan upang ipakilala ako bilang kanyang asawa at bilang bahagi ng kanyang kumpanya. Nagulat ako. Ngunit sa huli, pinili kong tanggapin ito. Magkasama natin itong haharapin, sabi ko. Umiti siya at niyakap ako. Sa opisina, nakita ko ang dami ng mga mamamahayag. Hindi naman sila ganoon karami, biro niya. Ngunit nang tawagin na kami, sabay kaming pumasok. Ipinakilala niya ako ng buong pagmamalaki. Aking asawa. Nagulat ang lahat. Ngunit tinanggap ko iyon ng may ngiti. Sa mga tanong, nanatili akong kalmado. Hindi mahalaga kung sino siya sa mundo. Para sa akin, siya ang mahal ko, sagot ko sa isang tanong. Nagpatuloy ang pagtatanong. Hanggang sa may isang mapanghamong tanong tungkol sa aking kakayahan at sa aming relasyon. Tumayo ako. Natanggap ko ang pagkakataong ito dahil sa aking asawa. At ipinagmamalaki ko iyon. Ngunit patutunayan ko rin ang aking kakayahan. Sa kumpanyang ito, ang husay ang mananaig. At tungkol sa aming relasyon. Ang tiwala at pananagutan ang pundasyon nito. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit ang aming mga kaibigan at pamilya. Punong-puno ng suporta. Paalam muna, sabi ni Xavier. May pupuntahan pa kami. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ngumiti siya. Sa ngayon, sapat nang malaman mong magsisimula na tayo ng ating bagong yugto. Ang ating paglalakbay bilang mag-asawa. At hinawakan niya ang aking kamay. Patungo sa isang bagong simula. Na puno ng pag-ibig, paggalang at pag-aaruga. Sa susunod na kabanata, masusubok ang kakayahan ni Maya sa kanyang bagong tungkulin sa kumpanya habang unti-unti niyang hinaharap ang mga hamon ng pagiging asawa ni Xavier sa mata ng publiko. Kasabay nito, may mga lihim at pangyayaring mula sa nakaraan na muling lilitaw at maaaring magbago sa direksyon ng kanilang masayang pagsasama. Kaya abangan natin